Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay nga YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag ka dyan with evidence. Naku po! Tatakbong senador si Franz Castro mga kabibig. Hindi magpapigil pala. Hindi magpapigil itong Franz Castro sa kanyang pagtakbo bilang senador sa 2025 midterm election. Ang tanong, bobotohan nyo ba si Franz Castro? Nako, gamit na gamit si VP Inday. Palaging nasa bibig niya, pusit. Nako, huwag nyo nang pong gamitin si VP Inday para maraming boboto sa inyo. Because the more people, the more you use the name of VP Inday, yung mga galit kay VP Inday, of course, bobotohan kayo. Pero konti lang laman yung, galit kay VP Inday. Pero sige na lang, let you use the name of VP Sara Duterte para naman magiging relevant kayo, para pag-usapan kayo ng todo. Pero ang problema lang is puro negatibong ibabato sa inyo. Sabihin ng ilang isa, nako, pwede palang isang convicted tatakbong senador. Nako, ang sakit naman yan. Well, actually, yan talaga ang weak side ni Franz Castro kasi palaging ibo-brought up yan kung malapit ang eleksyon, palagi i-brought up yan ng mga kontra sa eleksyon, kontra sa ni Franz Castro, yung convicted. Diba? So, sana ay may masagot si Franz Castro dito para kung papalaring manalo siya, congratulations. So, ito yung isang interview ni Franz Castro kung saan sabi ni Franz Castro, kailangan ng isang guro sa sabi dito, sa Senado para daw ay mapahalagahan ang mga guro. Kung ganon, kung kailangan ng isang guro sa Senado, parang duplication din yan. Di ba sabi nyo, si BP Inday, ang programa niya, duplication ng DPWH, ng DOH, may DepEd naman Department of Education. Pwede ka naman mag-apply doon, Castro, kasi kailangan din yun ng totoong guro. Para, di ba sabi nyo na kailangan ang mamumuno sa DepEd ay yung may alam sa education. Sana ikaw nag-volunteer, Castro. So, wag kang tumakbong Senado, kundi dapat doon ka sa Department of Education. Kasi kung tatakbo kang Senado at yung card mo, yung magandang imaheng card mo ay isang guro, ay wag ganon, di ba? Duplication yan. So, ito kabibiga, panoorin natin ang pabida-bidang interview ni Franz Castro. I'm sure Franz Castro really prepared for running the Senate. Go. Napakahalaga ng guro sa Senado dahil unang-una, pinakita na natin yan sa House of Representatives, yung pagtuturo ng leksyon. Pagtuturo ng leksyon? Bakit? Hindi. Anong pagtuturo ng leksyon? Supalpal ka nga kay VP Sara. Mga abusado sa panunungkulan, di ba? So, kailangan natin yan na magkaroon ng counterpart sa Senado. At pag nandoon na po ako, pagpapatuloy natin, yung ganung patakaran, tatanggalin natin ang confidential funds, babaguhin natin yung bata. Alam mo, itong word na confidentials gamit na gamit sa kanila talaga. Gamit na gamit yung word na confidential funds. Kung gusto niyo talagang tanggalin ng confidential funds, bakit kay VP Sara nag-zero? Bakit yung ibang departamento noong budget hearing, bakit hindi niyo tinanggal? Kung talagang yun ang purpose niyo ang hirap lang kasi gagamitin niyo ang confidential funds for your platform. Pero hindi mo nga napatunayan, Franz Castro, hindi mo nga kaya sa Kongreso na ipatanggal itong lahat ng confidential funds ng mga ahensya, lalo na kay Pangulong Bongbong Marcos. Hanggang dakdak ka lang, wala namang nangyari, di ba? So, wag mo nang gamitin yung confidential funds issue na yan. Luma na. Sa Code of Ethical Standards para sa mga opisyal na dapat accountable siya doon sa kanyang pera na tinatanggap mula sa taong bayan. I'm sure pinaparinggan yan to si VP Sara na naman. Kasi ito, dapat ay transparent at accountable siya. Nako, ang sagot naman tao, kumusta na pala yung paggamit mo ng pondo bilang representative? Kung accountable at transparent ka, ipakita mo kung paano mo ginasta ang budget sa inyong pagiging sa party list. So, kung gusto mo talagang
paniwalaan ka ng tao na sinisigaw mo transparency and accountability, simulan mo. Ilatad mo lahat ng data, lahat ng accountability, lahat ng project, program sa teacher, para alam namin na seryoso ka sa plataforma mo. Advocacy po, ipagpatuloy pa rin yung pagtataas ng sweldo ng ating mga teachers and government employees. Sa teacher, 50,000. Ang entry level, 33,000 naman. Franz Castro, para yata nangingiginip ka eh. Kahit ano pang push mo, kung hindi pipirmahan ng ating Pangulo, wale. Para sa mga salary grade 1. At syempre yung pagtataas din ng mga benepisyo, katulad ng pera, yung personal economic relief assistance, gawin natin ng 5,000. Aaralin din natin yung pagtataas sa iba pang mga benepisyo. So yun mga kabibig, yun ang mga plataforma daw ni Franz Castro na gusto niyang ilatag sa mga tao kung siya ay bobotohan, kung may maniniwala sa kanya. Well, tingnan natin, hindi nga kaya niya ang mga si Pangulong Bongbong Marcos, hindi nga niya kaya si House Speaker, hindi nga niya na patanggal ang confidential funds ni Pangulong Bongbong Marcos, iupo pa siya sa Senado, di ba mga kabibig? So eto rin, isang supalpal din ito kay Franz Castro, kay Mr. Real Talker. Paniwala na mananalo si Franz Castro pero in your dreams. Grabe talaga ito si Mr. Real Talker. So makinig tayo kay Mr. Real Talker ha. Parang kasi dito ginamit na naman ni Franz Castro si VP Inday. Niyo. Nakilala po tayo doon sa paglaban sa mga pusit. Oh, no? paglaban sa mga pusit. Kaya gusto natin talaga ay ako'y papalarin, mag-ano tayo ng mga agenda kaugnay doon sa pagkakaroon ng accountability, transparency ng opisyal ng gobyerno. Lalong-lalo na po sa usapin ng budget. Lalong-lalo na po sa usapin ng budget, sa usapin ng pera ng mga mamamayan. Dahil ito ay pinag-iingatan ng mga opisyal o empleyado ng ating gobyerno. So, mahigpitin po natin yung mga batas na patungkol sa graft and corruption at accountability ng isang government official. Kaya pantang pusit kapag ako po ay naging Kung magiging senador ka. Feeling si Pusit. Tambili na. Ewan, gamit ang pangalan ni VP Sara. Grabe, level up na. Level up na ngayon ng makakaliwang grupo. Grabe, hindi lang sila sa Kongreso. Gusto na rin nilang maging senador. Iba din ang kakapan. Iba din. Grabe na talaga mga lords. Talagang ang kakapalan ng mukha ni Franz Castro, di ba? At ang kayabangan niya na akala mo talaga mananalo. Wala ka nga sa survey. nakilala po tayo doon sa paglaban sa mga pusit. No? Ayaw natin ang pusit. Nakilala sa paglaban ng pusit. Pero mas kilala ka nga isang convicted. Hindi ko alam kung bakit hindi pa nakulog yung convicted na yan. Sa Ombudsman, Supreme Court, bilat mo, Castro. Gusto namin ng pusit, madam. Ayaw namin sa tamban. Istoryahe yung love song mo, Madam Castro. Kapal mo, convicted ka, natatakbo ka pang senador. May pag matulog ka, day. Ginansya pa kagmuta, Franz Castro. Dili sa miga nahagbutiti. Ito yung mga komento ng ating mga netizens ba? Dapat ikulong na yan. Di ba natulan na yan? Ba't nakalaya pa? In your dreams, malabo kang manalo. Butiti, guilty ka na. Bakit nandyan ka pa? Bantayan yung mga anak nyo. Lagi nga nagpupunta sa paaralan. Baka magulat kayo na sa bundok na yung mga anak nyo. Los mo, convicted ka. Kala mo naman mananalo ka. Sabi ng mga netizen ha, nagsalita si convicted. So ano ang mas popular? Pusit or convicted? 'Di ba? Kasi sabi ni Franz Castro, mas nakilala tayo na nilalabanan natin ang pusit. Wow. Franz Castro, wala ka nga sa survey. Senator preferences sa 2025 senatorial preferences. Wala si Franz Castro doon. Ilang porsyento kaya siya? Kaya naman sa'yo, i-liquidate mo muna yung cash throw, yung budget na binigay sa'yo simula na nakaupo ka by resibo, not
only certification na naginip ka ng gising na mananalo ka o kahit isi-slate nyo. Diretso iniduro yan. Sure ako yan. Walang ganong Franz Castro na naginip ka ng gising, ipakukulong ka pa dahil sa kaso mo. Convictive ka, punta ka muna sa kulungan. Pag hilom, ambot mo, daog ka, never. Yan ha. Yan ay mga komento ng ating mga netizen na sabi ni Franz Castro, sikat na sikat siya kasi lumalaban siya sa mga pusit. Dahil sa word na pusit, sikat daw si Franz Castro. Hindi kaya sa word na convicted? Diba mga kabibig? So, ano ang iyong komento tungkol dito mga kabibig? Naaawa din ako kay Franz Castro. Well, meron naman siyang plataforma. Meron naman siyang ipinaglalaban. Pero, ang tanong, maganda ba ang kanyang credibility? Magandang ba ang kanyang pagkatao, 'di ba? Wala bang bahid na madumi na pwedeng pwedeng maging sagabal para sa kanyang pagtakbo. 'Di ba mga kabibig? Alerky naman oy. Sus ewan ko talaga oy kay Franz Castro. Hay, ano kayo masasabi ni VP Inday no nagamit talaga ang pusit, 'di ba? Gamit talaga niya ang pusit. Grabe no. Nakakatawa si Franz Castro na until now, hindi pa rin makamove on. Diba? Hindi pa rin makamove on si Franz Castro. Oo. Nakakatawa. Sana Franz, magising ka sometimes. Diba? Sana magising ka sometimes, Franz, na, ano ba, ang tawag dito? Nakakatawa lang. Kasi, every now and then, babalikan talaga ng mga tao kung gaano kakamaldita, kung gaano ka bratinela, at gaano ka, ikaw yung nag-uuna ikaw yung basta, ewan ko kay Franz Castro, sana manalo siya. Sana manalo ka, Franz Castro, kasi maraming, mga, supporters kay Franz Castro. Ito, The lies employed by the terrorists to survive. Ito ha, manood tayo ng message ni VP Sara kay Franz Castro. Even though luma na to, pero may, iba to may laman talaga. Okay, manood tayo. Yan. Ang ginagawa ni Franz Castro. Sige lang sila atake. And then nag-aantay ako. Give me something concrete that I did something wrong. And then there's nothing. Wala. Pero, tuloy-tuloy pa rin yung atake nila in the hopes that yung the lie that they are peddling, that I did something wrong, would take stock sa utak ng mga tao. Yan yung ginagawa nila. Kaya, naglabas na kami ng statement ngayon Nagpasalamat na kami kay Congressman Estela Kimbo, nagpasalamat na kami kay ES, nagpasalamat na kami kay Secretary Gibo, nagpasalamat na kami sa mga nagsasalita. Pero sinasabihan namin sila privately, huwag na kayo magsalita because there is no defending an attack that is meant to run paulit-ulit para in the end yung hindi totoo maging totoo sa utak ng mga tao. Yan ang banat ni VP Anday. At ito pa, if naalala nyo, itong sinabi ni VP Sara during the budget hearing, at talagang talagang sinupalpal ni VP Sara si Franz Castro na bakit daw merong nakaupong convicted dito sa budget hearing, if you still remember that one. So balikan natin itong nakakatawa, as in, ay nako mga kabibig, sana mga kabibig, manalo si Franz Castro kasi ito yung gusto ni Franz Castro maging senador para ipagpatuloy. Ano bang ipagpatuloy niya?
Meron ba siyang nagawa? Meron bang nagawa si Franz Castro? Ay, nako, mga kabibig. So, kayo, bobotohan nyo ba si Franz Castro? Bobotohan nyo ba si Franz Castro, mga kabibig? So, ito yung isang video din na gusto ko talaga yung banat ni VP Sara. If you still remember this banat ni VP Sara. Ito ha, panoorin natin ito, kabibig. Ano tayo? Wait. Yes, and please, I remind also our resource persons to please act in a respectful manner. Pasensya na po, hindi po kasama sa poder ninyo ang pagpa-fire ng presiding officer ng hearing na to. So yes, you need to So if support. you allow members of the House of Representatives lines like what you just said, like pusit, bakit mo ako kinu-crucify for saying a fact that somebody is convicted of child abuse sitting in the chair? Pusit, and then I cannot fire the presiding chair. So bakit? Yes, we Bakit na paka one-sided nito? noted po. Dahil ba Madami kayo dyan sa kabila. madami kayo dyan sa kabila at nag-iisa ako dito? We note all your There you go. So, if you still remember that one, ang galing ni VP Sara doon. So, yun lang kami, Big. Kayo nang bahala. Ay, nako, maraming politiko ngayon na gagamitin nila ang pangalan ni VP Sara para makakuha ng boto sa mga bashers ni VP Sara, sa mga galit kay VP Sara. Depende na sa taong bayan. Kung galit kayo kay VP Sara at bobotohan yung mga politikong galit kay VP Sara, edi, bahala kayo. Yun lang po mga kabibigang ating latest Live for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.